Tara at magluluto na naman tayo ng isang masarap na recipe na makakatiyak ako na pag napanood mo to ay talagang maglalaway ka nito sa sarap. Kaya manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Kahapon ay may nabili ako na 2 pack na oxtail kabamba o yung tinatawag nating buntot ng baka. Binili ko ito kaya lang ay wala akong idea kung ano yung klase ng luto ang gagawin ko dito. Kaya kagabi bago ako matulog ay gumana na naman yung aking imahinasyon. At ito ang resulta ng aking imahinasyon kabamba. Pagkahugas ko sa mga ito ay akin naman na itong tinimplahan. Naglagay ako dito ng Worcestershire sauce, pinong paminta, paprika at itong garlic powder. Itong mga sangkap na ito ay ito yung mga available dito sa aking kusina. Pagkalagay ko sa mga sangkap nito ay akin lamang itong hinalo para ma-will combine ang mga sangkap dito sa ating karne. Pagkahalo ko naman dito ay hinayaan ko lang itong mababad ng 1 oras. Yan at tapos na yung ating pagbababad dito. Dito sa aking non-stick pan ay naglagay ako dito ng mantika. Ipiprito ko lang ito ng saglit kabamba. 1 minute lang ang pagprito ko dito, tsaka ko naman ito binaliktad. Yung proseso na ganito kabamba ay para mas matingkad pa ang kulay nitong ating buntot ng baka. Dito na ulit pala ako nagluto dito sa likod ng aming bahay. Dahil medyo matilamsik ito habang piniprito. Yan at natapos ko na itong prituhin. Kaya ang sinunod ko namang gawin ay nilagay ko dito sa aking pressure cooker itong mga prinito ko na buntot ng baka. Nilagay ko na rin dito yung aking pinagbabaran at naglagay ako dito ng 3 piraso na maliliit na dahon ng laurel. Naglagay ako dito ng sapat na tubig sa pagpapalambot ko dito sa buntot ng baka. Habang pinapalambot ko naman ito, itong mga ibang sangkap naman na aking gagamitin ang aking inasikaso. Itong ating bawang, sibuyas, carrots, bell pepper, bok choy, tomato paste, liver spread at itong salted black beans. Yan yung mga kumpletong sangkap na aking gagamitin dito sa aking niluluto. After ng 50 minutes na pagpapakulo ko dito ay talagang malambot na ito. Kaya after nito ay agad ko naman na itong hinango. Itong sabaw nito ay akin lamang itong itatabi dahil magagamit ko din ito mamaya. Yan at ito na yung ating final stage ng ating pagluluto. Kaya huwag kang bibitaw kabamba, samahan mo pa rin ako. Dahil saglit na lang yung pagluluto natin dito sa aking wok ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika dahil igigisa ko dito yung ating bawang at sibuyas. Yan at natapos ko na itong igisa. Naglagay na ako dito ng ating paminta. At itong ating chili flakes. Optional lang yan kabamba. Kung gusto mo naman ng maanghang ay maglagay ka. Nilagay ko na rin dito yung ating tomato paste. Or kahit tomato sauce ay pwede mong gamitin dito. Ako kasi ay ito yung available dito sa aking kusina. Mas maganda rin pala na tomato paste yung ating gamitin. Dahil mas lalong titingkad ang kulay nitong ating niluluto. Nilagyan ko rin pala ito ng soy sauce. Tsaka ko naman sinunod nilagay itong ating liver spread. Dinurog ko lang ito gamit itong shansi. Yan at ilalagay ko na dito yung ating pinagpakuluan kanina dito sa ating buntot ng baka. Kung mapapansin nyo ay kunti lang yung nilagay ko muna na pampalasa dito. Dahil itong ating pinagpakuluan kanina ay may timpla na rin ito. I-adjust na lang ang lasa nito pag nalagay nyo na yung mga sangkap. Nung kumulo na ito ay nilagay ko na dito yung ating salted black beans. Bali 1 kutsara lang yung aking nilagay dito at hinugasan ko na yan. Isunod nyo na rin ilagay itong ating pinakuluan na buntot ng baka, carrots at itong bell pepper. May natira pa naman na sabaw kanina kaya nilagay ko na lahat. Maglagay rin kayo ng seasoning granules kung gusto nyo. Nung tinikman ko ito ay medyo matabang kaya itong seasoning granules na lang yung aking nilagay pandagdag pampalasa. Tinakpan at papakuluan lang natin hanggang sa maluto na yung ating nilagay na carrots at bell pepper. Dahil ito namang buntot ng baka ay talagang malambot na. Kaya saglit ko na lang ito niluto. Yan at naluto na kabamba. Itsura pa lang nito ay talagang mapapalaban ka na naman sa kanin. At kunting paalala lang pala kabamba. Sabi nga nila ang sobra ay hindi maganda sa katawan. Kaya hinay-hinay lang sa pagkain. I-blanch nyo lang pala itong bok choy. Naisipan kong idagdag itong bok choy dahil kahit ito lang ay sapat na para sa akin. Or kahit wala naman itong bok choy ay pwedeng pwede. Sabi ko nga ito lang ay aking dinagdag. Pero makikita mo naman itong bok choy na aking nilagay ay isa yan na magpapatakam dito sa ating niluto. Kaya ano pang hinihintay mo kabamba, bili ka na rin ng buntot ng baka at lutuin mo sa ganito. Kaya isali mo na ito sa iyong listahan na ulam for the week. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli!